Frankie. Isang masiglang umaga sa lahat ng mga boss natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Panibagong kaalaman na naman ang hatid ko sa inyo ngayong umaga tungkol sa K-12. Ito ay programa para sa edukasyon sa ilalim ng Philippine Development Plan. Layunin ng K-12 na matutong makipagsabayan ang kabataang Pilipino sa patuloy na lumalagong ekonomiya sa Pilipinas at buong mundo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 2 pang taon sa kanilang edukasyon. Mas matututukan kasi nila ang pag-aaral sa iba't ibang subjects tulad ng language, math, values education, TLE, science, mathematics, at syempre pa ang araling panlipunan. Noong huli nating pagkikita ay tinalakay natin ang iba't ibang subjects at concepts na saklaw ng bagong kurikulum ng araling panlipunan. Araw naman ay papasadahan natin ang mahalagang skills na madidevelop ng mga estudyante mula sa favorite kong subject. Sa pag-aaral ng araling panlipunan, huhubugin ang mga mag-aaral upang maging mapanuri, mapagnilay, mapanagutan at malikhain sa pagpapahayag ng kanilang sarili sa pagsagot ng mga issues tulad ng bakit nga ba tama o mali ang pagsasabatas ng RH Bill? O bakit nakakabuti o hindi ang pagkakaroon ng divorce sa Pilipinas? Pag-uusayin din ang kakayahan ng mga batang kumalap ng mahalagang impormasyon patungkol sa mga usapin sa lipunan, maging sa nakaraan man, kasalukuyan o hinaharap upang maging responsable at produktibo. Mas maiintindihan din ng mga kabataan ang kahalagahan ng pag-aalaga ng ating kalikasan at pag-aaral ng ating natatanging kultura upang maging makakalikasan, makatao at makabansa. Madidevelop din ang pagkakaroon ng pandaigdigang pananaw ng mga estudyante sa pag-aaral ng araling panlipunan. Halimbawa niyan ay pagkakaroon ng mas malawak na pananaw tungkol sa epekto ng terorismo sa isang bansa at buong mundo. Sa pagtuturo ng araling panlipunan, gamitin din ang spiral progression approach tulad ng pagtuturo ng science at math sa mga estudyante. Ang ganitong paraan ng pagtuturo ay magbibigay daan sa mga estudyante na matutunan ang iba't ibang subjects sa ilalim ng araling panlipunan tulad ng geography, politics, Philippine history at iba pa nang paunti-unti hanggang lumawak ang kanilang kaalaman sa mga subjects na ito pagtuntong sa higher grade levels. Napakasaya talagang pag-aralan ng araling panlipunan. Sa muli nating pagkikita ay pag-uusapan natin ang subject na nagturo sa akin kung bakit nga ba mahalaga ang pagsasabi ng po at opo. Ito ay values education. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o ilike ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan katulad ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman.